Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay sumusulong sa ambisyosong plano upang mapalakas ng malaki ang kakayahan sa labanan ng dalawang pangunahing guided missile frigate nito, ang BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151. Ang mga barkong ito na itinuturing na gulugod ng Surface Combat Fleet ng Navy ay nakatakdang tumanggap ng komprehensibong upgrade sa kanilang weapon systems upang maging kapantay ng mga pinakabagong barko ng Navy pagdating sa makabagong kakayahan sa pakikidigma. Kabilang sa mga pangunahing upgrade ay ang paglalagay ng Vertical Launch System, VLS, para sa surface-to-air missiles, SAMs, at isang Close-in Weapon System, CIWS. Ang mga karagdagang ito ay hindi lamang magpapalakas sa air defense capabilities ng mga barko, kundi magbibigay rin ng matatag na depensa laban sa mga banta sa himpapawid tulad ng anti-ship missiles at mga kaaway na sasakyang panghimpapawid. Ang hakbang na ito ay sumusunod sa configuration ng mga paparating na BRP Miguel Malvar class frigates na inaasahang magkakaroon ng parehong VLS at CIWS bilang standard features. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magkatulad na sistema, layo ng Navy na tiyakin ang interoperability sa buong frigate fleet, mapadali ang logistics at maintenance, at mapagaan ang pagsasanay ng mga tripulante. Tinutugunan ng modernisasyong ito ang matagal ng alalahanin ukol sa orihinal na configuration ng Jose Rizal class, na sa simula ay na-deliver na fitted for but not with. Ibig sabihin, may espasyo at disenyo para sa advanced systems pero hindi agad na ilagay noong una dahil sa kakulangan sa pondo. Ngayong mas may access na sa pondo sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program, RAFP-MP Horizon 3. Maisa sa katuparan na rin sa wakas ang mga upgrade na ito. Ayon sa mga source mula sa Philippine Navy at Defense Industry, ang CIWS na isinusuri ay maaaring isang rotary cannon system tulad ng Phalanx Block 1B o ang katumbas nitong South Korean system na gaya ng Goalkeeper. Samantala, ang VLS ay inaasahang maglalaman ng MBDA Mika VL o Korean Surface-to-Air Anti-Missile KSAM, depende sa magiging kasunduan sa supplier. Kapag naisakatuparan, ang mga upgrade na ito ay magpapahintulot sa Jose Rizal class na magsagawa ng high-end surface warfare, anti-air warfare at limitado ngunit epektibong area defense na may mas mataas na survivability sa mga mapanganib na maritime environment. Ang hakbang na ito ay bahagi rin ng mas malawak na layunin ng Navy na maging handa para sa mas pinalawak na papel nito sa West Philippine Sea at upang maging isang tunay na puwersang pampigil, deterrent sa rehiyon. Alinsunod sa doktrina nito na magkaroon ng multi-role vessels na may layered defense systems, plano rin umano ng Navy na palitan at pahusayin ang sonar at electronic warfare systems ng mga barko sa susunod na mga yugto. Ipinapakita ng tuloy-tuloy na enhancement na ito ang seryosong hakbang ng hukbong dagat tungo sa pagiging isang puwersang hindi lamang makapagtanggol sa karagatan ng bansa, kundi maging handa ring magpakita ng puwersa para sa pambansang interes sa mas malawak na antas. Ayon sa mga senior naval officials at defense industry sources, ang VLS system na tinitingnan ay maaaring tumanggap ng Korean-made KSAM o MBDA VL Mika missiles na parehong nagbibigay ng short to medium-range air defense capabilities. Para sa CIWS, kabilang sa mga opsyon ang Phalanx Block 1B o ang mas bagong sistema gaya ng Hanwha-developed Korean CIWS-2 na kayang magbigay ng automated 360-degree na proteksyon laban sa mga banta tulad ng sea skimming missiles at fast attack craft. Bukod sa pagpapalakas ng air defense, ang mga upgrade ay magpapahusay rin sa kakayahan ng mga frigate sa area denial, maritime interdiction at fleet protection missions, lalo na sa mga pinagtatalunang karagatan tulad ng West Philippine Sea. Magiging mas handa rin ang mga barko na makipag-operate kasama ang mga kaalyado at regional partners sa mga pinagsamang ehersisyo, patrol at mga deterrent operations sa hinaharap. Binigyang diin ng mga defense analysts na ang modernisasyong ito ay mahalaga upang gawing isang tunay na blue water navy ang hukbong dagat ng Pilipinas
Isang puwersang may kakayahang magpakita ng kapangyarihan at magtanggol ng soberanya kahit sa malalayong bahagi ng karagatan. Sa harap ng lumalawak na presensya ng China sa South China Sea at patuloy na gray zone activities, mas lalong naging mahalaga ang pagkakaroon ng isang credible at combat-ready naval force. Posible rin umanong isama sa mga paparating na upgrade ang pagpapahusay sa electronic warfare systems, anti-submarine warfare sensors, at network-centric capabilities upang mas maging epektibo ang operasyon ng mga frigate kasama ang Air Force at Army sa ilalim ng konsepto ng AFP na One Defense Force. Inaasahang magiging phased ang implementasyon ng mga upgrade na ito na posibleng magsimula sa 2026 depende sa procurement schedule at kahandaan ng mga kontraktor.